magpapasimula ng ating pag-aaral. Natapos natin, tayo na natapos na umawit at dalangin, tayo naman ngayon ay magpapatotoo. Kasi ito ay isang gawain na may taas natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga nararanasan natin. So, pwede mong, ano ba yung ipagpasalamat mo itong linggong nagdaan, di ba? Dahil tayo naman ay linggo-linggo lang nandito. So, ano ba yung araw-araw na naranasan mo na pwede mong ipatotoo at gayon din yung mga sa aral na laging pinag-aaralan na. So, sino ba mag-start? Ikaw na, Sister Jane. Ako? Okay. Araw-araw kong pinapasalamat. Abante ka ng konti. Yan. Para makita ko. Hindi, ano po? Yan. Yan, kita araw-araw pinapasalamat ako sa buhay. Yung alaga ko. Number 1. Siyempre. Na lagi yung kalakasan niya. Siyempre, nag-alaga ako ng ibang tao. Tapos ang iniisip ko nanay ko. Amen. Kaya, parang kong inaano kay Lord. Oo. Sabayan silang dalawa. Amen. Siyempre, mas mahalaga yung pamilya. Kaya lang, kapit yung ano ko, kaya parang inaano ko siya. Yun lang, araw-araw. Amen. Ate Pilar. Araw-araw ako nagpapasalamat sa mga biyaya amin natatanggap. Amen. Kahit ako yung aking anak na nasa malayo, lagi kong ligtas. Yes. Ayan ang anak Ni Amen. Lord. Si Chichi. Isa. Wala ba siya sa gera, sa Iran, tsaka sa Israel? Qatar na siya, no? Qatar ba siya? Qatar. Medyo malayo, pag Qatar. Dati Qatar din. Dinig nila yung ano, dinig ba nila yung bomba? Ay, hindi. Dating Qatar na yun sa Kuwait. Dati Wait. Hindi naman nila dinig ang gera. Barin. Ha? Hindi nila dinig ang gera. Hindi. Malayo. Malayo. Please to Lord. Ayun. Kaya, nagpasalamat ko kayo. Kalakas ang binibigay sa amin araw-araw. Saka yung, kahit yung mga anak kong medyo nagkakaroon na tahimik bawat isa. Kaya kailan yung papuri. Amen. Sa akin, lagi ko pinagpapasalamat yung kaligtasan natin. Kasi araw-araw, siyempre, katulad niya yung may share ko lang yung airplane na sa India. Actually, talaga daw, sabi nila, kasalanan daw ng piloto. Pero wala pa rin makapagsasabi na talagang sino ang may kasalanan. Kasi yung pangyayari na yun, hindi natin aakalain na mangyayari talaga sa ating buhay yun. Kasi yun, kung minsan, kalooban na rin ng Diyos na siguro parang babawasan niya rin tayo dahil marami na rin talagang nagkakasala at talagang hindi naka-align sa Kanya. Kasi kailangan kahit na meron din tayong mga ugaling hindi natin nagugustuhan kung minsan nagagawa natin yung hindi maganda sa ating kapwa. Pero nagsisisi naman tayo kapag kayo na ay nangyari at nagawa mo, ay pinagsisisihan mo rin sa Panginoon o hiningi mo ng tawad at awa sa Kanya na laging gabayan ka niya. Kasi sabi nga doon sa John 14:6, diba? I am the way, the truth, and the life. No one's can be the Father's. Yes. Totoo yun. Kasi siya lang yung way natin. Siya rin yung katotohanan. At siya rin yung buhay na walang hanggan na kailangan lagi natin pangawakan. Kasi kapag wala rin tayo sa kanyang daan, wala rin itong buhay na to. Kailangan habang tumatanda o tumatagal tayo, kahit ano pa yung sekta na yun, Sister Ara, ako para sa akin, iisa lang ang Diyos. Pwede ko siyang pakinggan, pwede ko siyang aralin, kasi mas maganda yung maraming aral, iba't ibang klaseng aral ng iba't mga sekta. Pero iisa lang naman ang Diyos. Pero sa amin kasi, talagang totoo lang, pinagbabawal din yung mga iba't ibang makikinig. Pero ako sa akin, para sa akin, hindi eh. Gusto ko, pag nakinig ako, makikinig ako, walang makakaano sa akin. Kaya yun lang. Lagi tayong ligtas, salamat sa Panginoon. Lagi tayong ligtas at lagi rin si Ate Flor malakas. Salamat ako sa Diyos at ikaw rin, Ate Ara, na maging malakas ka rin dahil ikaw rin yung nagdadala ng salita dito sa amin. Mapalad kami kasi nandyan ka
Kung wala ka rin, hindi na nakakalakad si Ate Flor, hindi na rin nakakain si Sister Jane. God Dahil allows. sobrang busy siya kay Ate Flor, Yes. salamat pa rin. Kaya yun lang, thank you to you. Thank you. So, yun, una, i-ano lang kita dun sa ano, yung mga nangyayari na yon, katulad nung sa airplane, sabi mo kanina, yung mga yon ay hindi natin saklaw yun. Kung ano man yun, kung kalooban man ng Panginoon yun, sa Kanya na yun. Diba? So, lahat ng yan, mangyayari talaga, nangyayari talaga dito sa mundo. Kasi, ang mundo ay punong-puno ng kasalanan, Yes. punong-puno Totoo yan. ng karumihan. So, yung mga bagay na yon, hindi natin saklaw yun, kundi ang Panginoon lang. Pangalawa, yung sa pag-aaral mo ng ano, walang problema yun kung yun ang nasa sa ano mo, di ba? Puso. Pero aware of that kasi hindi lahat ng sekta ay ang Diyos ay tunay na Diyos. Hindi lahat. So, tama yung pag-aralan mo, pero aware ka na. Kasi hindi lahat. Sabi nga sa sulat ni Paul na baka ibang Jesus ang kinikilala mo. So, may ibang Jesus sa mundong ito. Yung Jesus ng mundong ito. Bagamat kilala nila si Jesus Christ, but hindi yun ang tunay na Diyos na nagpakasakit sa Jesus. Kundi yung Jesus lang ng mundong ito. So, isa yun sa mga tinuran ni Paul. So, be aware of that. Tama naman yun, maging ano ka sa mga iba't iba, pero mas maganda kung magpapakalalim tayo sa salita ng Panginoon. Masigit yun. Na aralin natin yan kasi bakit po darating ang panahon, o ito na, yung panahon, na marami ng malilin lang, Totoo. marami ng aral na darating. Pero, paano tayo mag-stand doon sa katotohanan na itong pinangahawakan natin ay totoo at yung sa Kanya ay hindi. Diba? Paano tayo mag-stand doon? Oo, Na, mahirap. na paano natin malalaman na ang taong ito ay isang huwad na propeta na ayon sa kasulatan na sinasabi ng Bible na merong mga darating Meron na na huwad na Yes. tagapagturo, mga propeta. So, ang gagawin lang natin, magpakalalim tayo sa salita ng Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon. Obey the Lord, sabi nga, with all our heart and soul, para malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at kung ano yung katotohanan. From then, kahit na tayo ay nasa napapaligiran ng iba't ibang turo, ng iba't ibang ng mga sekta, sinasabi mo, alam natin kung paano tayo mag-stand doon sa iisang Diyos. Stand firm tayo doon sa sinasabi ng Bible alone. Doon tayo. Okay yun. Tama yun. So yun, ano natin yun. So, purihin ng Panginoon sa hapong ito. Dito naman tayo ngayon. Actually, yung mga testimony nyo, may kinalaman din dito sa ating topic sa pananampalatayang may buhay. Na kung saan ito ay hango sa Santiago chapter 2 verse 14 to 16. Pero bago yun, basahin ko muna yung paunang salita. Sabi rito, isang matanda ang nagpapasada ng isang maliit na bangka. Ito yun. Ito. Sa kabila. Yan. Ito. Ay. Yan. Sa pangilan nito. Hindi. Buklasin mo pa ito. Parang marapos tayo. Meron mo. Kabila yata. Ayan na. Kabila nito. Ito. Ayan. 6. Ayan. So, ayan. Sundan nyo na lang po ako. So, isang matanda ang nagpapasada ng isang maliit na bangka para sa pagtawid ng mga pasahero sa kabilang bahagi ng ilog. Isang araw ay may nakasakay itong pasahero na nakapansin sa dalawa niyang sagwan. Sa isang sagwan ay nakatitik ang salitang pananampalataya at sa kabilang sagwan naman ay mga gawa. Ano po ang ibig sabihin niyan, wika ng pasahero? Ganito yon, wika ng matanda. Kinuha niya ang sagwan na may titik na pananampalataya at iniligay sa loob ng bangka. Pagdaka ay buong lakas niyang isinagwan ang mga gawa. Ang bangka ay nagpaikot-ikot lamang, gayon din ang kanyang ginawa sa kabilang sagwan. Inilagay niya sa loob ng bangka ang sagwan ng mga gawa at ginamit ang pananampalataya. Ang resulta ay paikot-ikot din. Matapos nito ay pinagsabay niyang ginamit ang dalawang sagwan at mabilis silang umusad patungo sa pampang.
Sino na nakasakay ng bangka dito? Ako. So alam nyo na kapag isa lang ang sagwan, iikot ka lang, di ba? Ikot ka lang. Hindi balance. So itong mangingisda na to, may dalawang sagwan siya. Nakaukit sa kabila ay pananampalataya, nakaukit sa isang sagwan ay gawa. So nung isa lang yung ginamit niya yung pananampalataya, umiikot lang sila, hindi siya umuusad. Ibinaba niya yun. Then, ginamit niya naman yung sagwan na nakalagay yung mga gawa, ganun din nangyayari, umiikot lang din sila. Pero nung ginamit niya sabay yun, umusad. So, yun. Mabilis niyang pinagsabay ang dalawang sagwan at mabilis silang umusad patungo sa pampang. Ganito rin ang buhay Kristiyano. Ayun. Kanyang sinabi sa pasahero, ang mga gawa na walang pananampalataya ay walang saysay. At ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Alin sa mga dalawa kapag ginamit ng hiwalay ay walang mararating. Ngunit kung ang dalawa ay sabay gagamitin, ito ay magbubunga ng kaligayahan, pag-unlad at pagpapala. So ang question, alin ba mas mahalaga para sa isang Kristiyano, ang pananampalataya o ang mga gawa? Masasabi ba natin na may tunay na pananampalataya ang isang tao kung wala tayong nakikitang mga ginagawa niyang mabuti? At bakit? So mamaya natin sasagutin yan. Basahin muna natin ang talata ayon sa Santiago chapter 2 verse 14 to 26. Sige po, ako na lamang pong buwabasa. Mga kapatid, ano ang saysay noon kung sinasabi man ng isang taong sumasampalataya siya kung wala namang gawang makita sa kanya? Maililigtas kaya siya ng gayong pananampalataya? Kung walang maisuot o makain ang isang kapatid at sasabihin sa kanya ang isa sa inyo, pagpalain ka ng Diyos, magbalabal ka at magpakabusog, subalit hindi naman ninyo siya binigyan ng kailangan ng kanyang katawan, ano ang saysay niyan? Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Maaring may magsabi sa inyo, may pananampalataya ako at ako naman ay may gawa. Ipakita mo nga sa akin ang iyong pananampalataya nang walang kasamang gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya kang may iisang Diyos, mabuti yan. Subalit ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa nga sa takot. Hindi mo ba nakikita, taong mangmang, na walang saysay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Hindi ba't ipinakita ng ating ninunong si Abraham nang siya'y matuwid sa pamamagitan ng kanyang ginawa, nang ihandog niya sa Diyos ang kanyang anak na si Isaac? Magkasamang kumilos ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil may kasamang gawa. Natupad ang kasulatang nagsasabing sumasampalataya si Abraham, at dahil doon ay tinuring siyang matuwid at tinawag pa siyang kaibigan ng Diyos. Maliwanag kung gayon na ang tao ay nakinikilalang matuwid dahil sa kanyang mga gawa at hindi lamang dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi ba't pati ang masamang babaeng si Rehab ay kinilala ring matuwid dahil sa kanyang ginawa nang patuloyin niya ang espiya ng Israel at tinuro niya sa ibang daan. Ang katawang walang espiritu ay patay, at patay rin ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga salita. So katulad ng tanong kanina, masasabi ba natin na ang tunay na pananampalataya ng isang tao kung wala siyang nakikitang gawa, mga ginawa niyang mabuti? Rosa, halika dito. Halika dito. Hindi ka, kumakain na daw siya. Sige lang. So, ang tanong dito, alin ba ang mahalaga para sa isang Kristiyano? Ang pananampalataya ba o ang mga gawa? So, ano ba ang mahalaga sa atin? Ayon sa ating binasa? Sa akin, parehas. Amen. Masasabi na ba natin na may tunay na pananampalataya ang isang tao kung wala tayong nakikitang mga ginagawa niyang mabuti? Wala, dapat may ginagawa. Amen. May gawa din. So ayon dito sa talata ni Santiago, ang taong sumasampalataya kailangan merong makikita sa gawa. Yes, sa gawa. Hindi ito ibig sabihin na ikaw ay isang Kristiyano pero hindi naman nakikita sa gawa mo ito. Hindi ka isang Kristiyano. Totoo. Hindi ka ibibilang na isang Kristiyano. Maaari ikaw ay Christian by name lang pero hindi ito nakikita sa iyo.
Kasi isa sa mga sulat ni Paul na kung saan ay hinambing niya na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay parang pumpyang na umaalingaw o pag-ibig, di ba? Na wala ay parang ano lang yan, umaalingaw na kampana na walang ano lang patutunguhan. So ito ang ano natin na kung saan ay kailangang ipakita natin kasi ang resulta ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesus, ang resulta nito, ang ating pananampalataya, ang resulta nito ay ang mabubuting gawa. Yes. Amen. So taliwas ito sa sinasabi natin nung nakaraan ng kaligtasan na hindi bumabase sa gawa ang mga tao. Ito naman, patungkol ito sa pananampalataya. Na kapag tayo ay nananampalataya, katulad nga ng sinabi rito na tinuro ni Santiago na kung saan ay kapag ka meron kang nadaanan na ito ay isang parang pulubi, no? Na nangangailangan ng pagkain o kaya walang damit. Pero sinabi mo lang sa kanya, pagpalain ka, magpakabusog ka, pero wala ka namang ginawa sa kanya. Diba? So, nonsense. Diba? Nonsense. So, kailangan sa ating Kristiyano ay makita sa atin yung buhay natin na bilang isang Kristiyano nga talaga. Pero paano nga ba yun? Sa pamamagitan ng ating mga gawa. Na hindi pa natin sinasabi na tayo ay Kristiyano, pero nakikita na ng ibang tao na, kaya pala ganyan siya, kaya pala ang bait-bait niya, kaya pala mabuti siya, kasi Kristiyano siya. Mas maganda pakinggan yon kaysa sa Kristiyano pa naman yan, tapos ganyan, di ba? So, mas maganda pakinggan yung ganun, kaysa sa yung Kristiyano pa naman yan. Di ba? So, tandaan po natin na tayo mga Kristiyano ay laging nakatingin sa atin ng tao. Yes. Lagi nakatingin. Amen. Konting pagkakamali mo lang, meron agad yan, sasabihin sa'yo. Kaya dapat po ingat tayo sa ating pagkilos, ingat po tayo dahil ang dala-dala na po natin hindi na ang ating sarili, kundi ang Panginoong Jesus. Minsan, Dahil meron tayo sa masakit buhay yung natin. kapwa Kristiyano pa natin. Ang nasasalita ng ganun sa atin, hindi rin tama. Pero, siguro, So, paano natin ididil yung mga bagay na yan? mahirap, Diba? mahirap sa So, bigyan kita ng sample dyan. Si King David, nung siya ay, nung naghimagsik ang kanyang, kumbaga parang nagkasala siya. Nung nagkasala si King David, siya ay umalis sa kanila, tumakas siya bilang isang hari, na kung saan ay nakasalubong niya si Simei. Si Simei ay isang, ano din yun, na kung saan ay siya ay kinurse, minura siya nito ni Simei, habang naglalakad siya kasalubong niya. At ang si Joab na kanyang kanang kamay o siyang yung officer niya, opisyal niya nakasama ay sinabi niyang papatayin niya ito. Pero pinagbawalan ito ni King David. Binato siya, minura siya, at sinumpa siya. Pero hindi siya inano ni King David. Bakit? Ang sabi ni King David, hayaan mo siya kasi baka pinasasabi sa akin yan ng Panginoon. When we encounter rebuking by the others, Christian man ito o hindi, isipin natin yung ginawa ni King David kay Simei. Na baka itong taong to, ginagamit sa akin, may pinasasabi ang Panginoon. Yun ang sabi ni David. At in-apply ko po yun sa akin. So, in a positive way, hindi tayo dapat magalit sa kanya. Bagkus tingnan natin to na baka may mensahe lang ang Panginoon sa akin dito. And baka may itinuturo sa akin ang Panginoon. So, never condemn that person. Huwag tayong magalit sa kanya. But instead, in a positive way, tingnan natin yun na merong gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Masakit man ito, yes. Pero sabi nga ng Lord, if you want to follow me, deny yourself. Huwag na natin tingnan yung sarili natin nasasaktan tayo. But instead, go on sa pagpalo sa Panginoon. Kasi, even Jesus Christ, when He ministered doon sa lahat ng kanyang pinupuntahan, hindi lahat maayos. Hindi lahat okay yung mga taong tumatanggap sa kanya. So may mga tao, even yung kanyang mga kapatid ay dinidecline siya, hindi siya tinatanggap. So may mga pagkakataon talagang ganun. Ibig sabihin, normal yun sa atin. Pero paano ba nag-response ang Panginoon doon? Nagalit ba siya? Nagmura ba siya? Something like that, di ba? Hindi. Even yung sa kanyang pagpapakasakit na sa krus, siya ay tahimik. Hindi siya
Hindi siya nagalit, hindi kahit binato siya, dinusta siya, yung iba na binato pa siya, di ba? Maraming ginawa sa kanya, pero naging tahimik lang siya. So, ang katwiran ng iba, bakit tao lang ako? Nasasaktan ako. So, obedience Totoo yun. is the highest form of worship. Yes. When you deny yourself, hindi mo natitingnan na nasasaktan ka. Mm. But instead, gamitin mo yun upang maging malakas ka. Ano ka lumanin. Ganito yun. Obedience sa Tagalog. Pagsunod. 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 So, ang pagsunod ay napakahalaga. And it is the highest worship. Mm. Kasi kung walang pagsunod, Wala. kagaya nito, Wala. kapag may pananampalataya ka, may gawa ka, ito ay uri ng pagsunod mo sa Panginoon. Kaya ka sumusunod sa Panginoon, sa mga magulang na lang natin, di ba? Mm. Bakit tayo sumusunod sa kanila? Kasi mahal natin sila. Amen. Sa mga officer, di ba? Amen. Sa mga ano, Mga matataas natin. bakit tayo sumusunod sa kanila? Leaders. Hindi dahil sa mahal natin sila, kundi iginagalang natin sila. Yes, amen. Di po ba? Masigit doon dapat ang ating Panginoon. Yun ang command sa atin ng Panginoon. Love your God with all your heart and soul. Mm. Diba? And mind. So, kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin kung anong sinasabi ng Bible. Kung anong sinasabi ng salita niya. Pag sinabi, ang mundo ganito eh. Pag sinabi ng mundo na pag sinaktan ka, diba, ibigay mo pa yung kaliwa. Diba, ang Bible. Pero ang mundo, pag sinaktan ka, bigyan mo ng kaliwa. Tama? Oh. Bigyan mo ng kaliwa yan. Mm. Ibig sabihin, Lalaban. batuhin mo rin ang laban. Diba? Pero ang Bible hindi. Pag ikaw ay sinaktan, bigay mo pa yung kaliwa, bigay mo pa yung kanan. Sabi nga, ibigay pa pati balabal, yung mga kung anong meron sa'yo. Diba? Yun ang Bible, yun ang pagsunod. Deny yourself. Huwag mo nang tingnan yung sarili mo kung nasasaktan ka, kung talo ka. Ay hindi, tama ako eh. Hindi pwede to. Hindi ganun. Hindi po ganun. Even though tama tayo, pero tingnan natin si Jesus. Lord, bahala ka na sa Kanya. Lord, kalamayin niyo po ang aking puso. Huwag akong magalit, huwag akong mainis. Tulungan niyo po ako dito sa sitwasyon Kapag ko. may pagpapakumbaga. Kasi, pwede yun eh. Bakit po? Mararamdaman mo yung kapayapaan sa buhay mo. Amen. Mararamdaman natin. Bakit po? Nararanasan ko po yun. Ako hindi ako taong mapagkontrol. Mapagpatol ako. Pero Ang purihin dali ng ka rin. Panginoon, dahil ngayon, hindi ko na po nagagawa yun. And even duruin ako at murahin ako, si Jesus ang Panginoon ko. I cried out, yes. Dahil nasaktan ako, napahiya ako. Pero, hindi ako gumante. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan. So, yung mga bagay na yun, may kapayapaan tayo eh. Kasi kapag tayo ay gumante, kapag tayo ay nagsalita din ng hindi maganda, wala ka ng kapayapaan. Bakit? From time to time na makikita mo yung taong yun, magkakailangan So na kayo much, eh. hated na. Magkakailangan. Hindi ka na mag-uusap, hindi na dumarating pa sa punto na yung taong yung kailangan mo pala. Na siya lang pala yung makakatulong sa'yo. Totoo. Pero hindi ka makalapit. Totoo Bakit? yun. Meron kayong gapi. So yun po yung inaano sa atin ng Bible. Napakalaki po ng diferensya ng turo ng mundo sa turo ng ating Pero, sistema. minsan ang dila natin talaga matabil din. Doon tayo Hindi rin susunod. tayo nagko-control sa Yun ang ating mga susunod na salita. aral natin. Mas maganda Ang yun. dila. Ganda rin Okay, yun. dito muna tayo sa gawa. Sige. Purihin ng Panginoon po, di ba? Na kung saan ay itinutuwid tayo, sabi nga ng Panginoon dito, katulad ni Abraham, itinuro siyang matuwid kasi nung inihandog niya ang kanyang anak, isang anak niya lang si Isaac. Pero tumalima siya, sumunod siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ihandog mo ang si Isaac sa kanya. Inihandog niya. Bakit? Kilala niya ang Diyos niya. Kilala niya at alam niya at nananampalataya siya. At alam niya. Diyos yun eh. Nangako ka sa akin, Lord. Bagamat hindi sinabi to ni Abraham ha. Nangako ang Panginoon sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ngayon, kung mawawala si Isaac, paano mangyayari yun? Panginoon yung nagsalita eh.
Nanampalataya kasi si Abraham. At yung pananampalataya niya, may kalakip na gawa. Na kung saan, yung gawa na ipinakita niya sa Panginoon na handa akong isakripisyo ang anak ko. Dahil kilala natin dapat ang ating Panginoon. Si Abraham, kilala niya kung anong kayang gawin. Kaya naman buhayin ng Panginoon yun eh. Kaya kampante siya na ihandog yun. At kung ano man ang gagawin doon, Panginoon yun eh. Siya ang may likha ng lahat eh. Diba po? Ngayon, kung kilala natin ang ating Panginoon, confident tayo. Confident tayo. Lord, ayoko dito. Mahirap dito. Diba? Pero sabi ng Panginoon, dyan ka eh. Diba? So may pinagagawa sa iyong Panginoon, okay lang yun. Diyan ka lang. Panginoon ang mag-guide sa iyo. Lord, ba't ganito yung sitwasyon ng buhay ko? Diba? Ba't ganito po yung sitwasyon ng buhay ko? Ba't nasa ganito akong sitwasyon? If you know your God, alam niya yung nangyayari sa iyo. Yes. Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. At ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, at siya ay tayo ay bibigyan pa niya ng kaparaanan Amen. to escape the temptation. Nung time na kasalukuyan akong naikwento ko sa inyo nang nangyari sa akong problema, yung pinangawakan ko, Lord, sabi mo, hindi mo ibibigay ito kung hindi ko kaya. Kaya ko to. Tulungan mo ako. So yung torture ng isip, ng puso, na hindi ka makatulog, yung fear, andun eh. Mahirap yun. Mas mahirap yun sa wala kang kakainin. Mas mahirap yun sa may pera ka pero hindi ka makalabas. Mas mahirap yun sa may sakit ka na dahil kaya mong mag-relax, pero yung para i-torture yung isip mo at saka ang puso mo, mahirap yun. Andun yung nararanasan mo yung takot. Hindi ka na makatulog, hindi pwede to. Lord, kilala natin ang ating Diyos. Ibigay natin gaano mang kabigat yung ating pasanin sa buhay. In every situation, iba't iba tayo, di ba? Iba't iba tayo. Kasi yun ay depende sa ating kakayanan. Na ibig sabihin, kaya ka nandyan sa ganyang sitwasyon, kayang yan. Kaya napakahalaga po talaga ng pagbabasa ng banal na aklat. Kasi alam natin kung paano natin pangahawakan yung mga pangako niya. Amen. May pangako palang ganito, Lord, sinabi mo sa salita mo to. Kaya ko to. Hindi mo ibibigay ito nang hindi ko kaya. Kaya tulungan niyo po ako. Diba po? Ang sabi ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Yes. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Sinabi niya yon. Bakit pa tayo mag-aalala? Amen. Lord, ayusin niyo po yung puso ko. Nangihina po ako ngayon. Palakasin niyo po ako. Lahat po yun, idulog natin sa Panginoon. Lord, nahihirapan ako mag-isip kung anong tama. Ipakita niyo po sa akin kung ano yung talagang tama para sa aking desisyon. Lahat po yan ay pinapanalangin. Yun ay uri ng pagsunod natin sa Kanya sapagkat tayo ay nananampalataya na ang ibig sabihin ay kinikilala natin ang ating Diyos na buhay. Na siya lang yun. Isa lang. So dito, isinasabi dito, sabi nga dito sa verse 24, maliwanag kung gayon na ang tao ay kinikilalang matuwid dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi ba't pati ang masamang babaeng si Rahab? Si Rahab po ay isang prostitute. Amen. Alam niyo po ba si Rahab ay hindi siya Hudyo o Israelita? Siya ay isang prostitute na kung saan ay nasa lineage siya ni King David. Bakit po? Si Rahab, si King David nasa lineage siya ni David at si Jesus Christ nasa lineage ni David. So ibig sabihin, prostitute tong babaeng to, yung taong to. Pero imagine naman nasa lineage siya ni Jesus Christ. Hindi pa siya Israelita, ha? Pero dahil lang yun sa kanyang pananampalataya, na kung saan naniwala siya sa narinig niya na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan at kayang gawin ang kahit na ano bagay at kayang magligtas. Kaya ginawa niyang kondisyon yun kila Joshua, doon sa kasama nila Joshua, na kung saan ay iligtas ang kanyang pamilya kapag kinupkup na ang bayan na kinabibilangan ng pamilya nila Rahab. At iniligtas nga sila ni Joshua.
Kasi naniwala siya eh, nanampalataya siya eh. Mm. Dahil doon sa kanyang pananampalataya, iniligtas niya rin yung mga spy, yung mga espiya ng Israel. Itinago niya yon sa bubong ng kanyang bahay. So, ibig sabihin, yung paniniwala niya, may kalakip na gawa na pananampalataya niya. Iniligtas niya yung mga taong yun. At yun ay nagresulta rin ng pagkakaligtas ng buong pamilya niya. So, yun din po sa atin, na kung saan ay ang makita sa atin ay kailangan natin na tayo ay makitaan talaga ng mga gawa sa atin, no? Na para ginagawa natin 'yon para sa Panginoon. So, may mga tanong dito. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ang paniniwala lamang sa Diyos ay inihambing o inihalin tulad sa paniniwala ng dyablo sa Diyos? So, basahin ko to. Sabi rito, sa verse, may pananampalataya at papakita pananampalataya. Verse, Ano ba yan? 14? 16. Maari may magsabi sa inyo, Oo, 16 nga. may pananampalataya ka at ako naman ay may gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kasamang gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Sumasampalataya kang may isang Diyos, mabuti yan. Sumasampalataya kang may isang Diyos, mabuti yan. Subalit ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa nga sa takot. So yun yung tinutukoy dito sa tanong na to, na ang sabi dito, ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ang paniniwala lamang sa Diyos ay ihahambing o maihahalin tulad sa paniniwala ng dyablo sa Diyos? Ano ibig sabihin? Meron ba gusto mong sumagot ko? Ano ang Saan ibig yung tanong na? Nasa number 7. 7. 7. Nasagot na kasi natin yung nasa ibang tanong. Paniniwala lamang sa Diyos ay Ano sa palagay nyo ang bakit naging ang dahilan nito? Bakit ang paniniwala lamang sa Diyos ay inihambing o inihantigin tulad sa paniniwala ng dyablo sa Diyos? Ano sa palagay natin? Bakit gano'n? Meron bang gusto sumagot? At bakit po kaya inihambing dun sa pananampalataya ng dyablo? Ano kaya ang ibig sabihin? Ano nga ba? So, ganito po yun. Ang ibig sabihin doon, sabi nga rito, sumasampalataya kay may iisang Diyos. Mabuti yan. Subalit ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa sa takot. So, sumasampalataya din siya. Naniniwala siya. Kasi alam niya eh. Alam niya na Diyos yan eh. Naniniwala siya. Pero gumagawa ba siya ng mabuti? Ang dyablo gumagawa ba ng mabuti? Hindi. Yun yung sinasabi rito. Na ang dyablo, sumasampalataya lang. Nakikinig lang. Sumasampalataya lang yan. Pero wala siyang kalakip na gawa. Wala. So yun ang ibig sabihin dito. So ikaw ba? Gusto mo ba? Ganun lang? Nanginginig pa nga eh, sa takot eh. Sabi rito, di ba? Pero, ang Kristiyano kailangan, sabi nga dun sa sagwan, di ba? Yung sagwan kailangan may gawa at mayroong pananampalataya. Pero ang dyablo, nananampalataya rin. Meron din yun. Tama? Nanginginig pa raw. Pero wala siyang mabuting gawa. Wala siyang maganda. Puro kasalbahiyan ang ginagawa. Yun yung kaibahan doon. Ngayon, kung ikaw ay nananampalataya lang, so anong tawag sa'yo? Na walang gawa. Hindi pwede yan. Kailangan may gawa. Dyablo. Diablo ka. Yun ang sabi dun, di ba? Oo, nabasa natin. Yun ang sabi dun. Pero, kailangan may makita nga Sa'yo. sa isang Kristiyano ng mabubuting gawa. Gawa. Deny ourselves. Huwag na natin tingnan yung sarili natin. Nasasaktan tayo, naaapi tayo. Tao lang ako, nasasaktan. Oh yes, tao ka nga lang. Pero may Kristo ka eh. May Kristo ka na sa buhay mo eh. Tama naman. Deny yourself. Huwag mo na tingnan yung sarili mo. May Kristo na tayo. So, huwag na nating intindihin yung ikasasakit pa natin. Nasasaktan ako doon, Lord eh.
Okay lang yun. Pwede mong sabihin sa Panginoon yun. Pero para i-ano mo yung sarili mo, na ganun na lang palagi ang gagawin mo dahil nasaktan ka, kailangan may gawin din ako sa taong to, di ba? Hindi. Hindi pwede Wala kang pagganti. Wala kang kapayapaan sa iyong puso. So, yun yung ibig sabihin nun. So, para hindi tayo matawag na diablo, meron tayong mabuting gawa. Pananampalataya plus gawa. Mas gawa. Ibig sabihin, resulta. Mm. Hindi plus pala. I mean, resulta ng ating pagtanggap at pananampalataya. So, itong huli na lang. Number 8. Yung number 8, diba? Paano? Sige, kahit hindi na isulat, so yung panghuli na lang, sabi rito, sa iyong sariling salita, isulat sa maikling pangungusap ang dapat mong gawin bilang tugon sa aral ayon kay Santiago. So siguro, hindi isusulat, kundi pwede niyong i-recite ngayon sa ating pag-uusap ngayon. So sa inyong sarili, o sa inyong pananalita, so maikling pangungusap, anong dapat mong gawin bilang pagtugon ayon dito sa ating pinag-aralan ngayon? So sige, Sister Jane. Dapat pag gumawa ka, lagi mo susundin, hindi puro salita. Dapat pag ginawa mo, sundin mo, gawin mo. Kung ito ay mabuti. Nakakabuti din. Amen. Dapat yun ha. Ah, Lilinawin mo kasi may gawa nga na hindi ano. Tama naman siya, na ano Oo. lang yun, nawala na Hindi yung na lang, kalakip. oo. Nawala na yung kalakip. Oo, yun. So, yun. ah, Ate Pilar? Ganun din. Kailangan kung may pananampalataya ka, meron kang gawa. Sumunod. Kaya ba natin i-apply yun sa ating sarili? Yes. Kaya. Yung pinag-aralan natin Kaya ngayon? ba na ating makakaya? Kaya yun. Hindi, nagagawa mo na rin yun, Nagagawa hindi mo mo lang na. napapansin. Deny yourself. Nagagawa mo rin Oo. yun. Hindi yun sa abot ng ating makakaya. Dapat Hindi sa gawin mo tulong yan. ng ating Panginoon. Yes, sa tulong Hindi ng natin Diyos. kaya yun. Kung ikaw lang. Tayo, sa atin, sarili, hindi natin kaya yun. Ako, inaamin ko. Ibig Hindi ko natin sabihin, kaya. ginagawa, kailangan gawin natin. Kailangan gawin natin. Oo. Pero sa Nakikita. kanya, Pero, may kalakip tayong Ah. pananampalataya na magagawa natin ang mga bagay nito through Jesus Through Christ. Yes. Hindi dahil sa, ay kailangan kong gawin to kasi Kristiyano ako. Magkaiba yun. Mm. So, kailangan, Kailangan nakikita ng ginagawa ko po ito para sa Para sa inyo, Lord. Lord. Para sa Panginoon. So, laging may pagkakaiba yung mga ano na yan. Mm. So, laging sa Panginoon to glorify God. Mm-mm. Diba? So, Amen. ganun lagi. So, sige, Sa akin, ano eh, yung pananampalataya, kailangan pakita mo talaga sa Panginoon yun. Na talagang nananampalataya ka sa Kanya, ng taimtim, na may karakot na gawa. Kasi kapag ka wala rin gawa, hindi mo parehong ginawa yun, wala eh. Tsaka yung sinasabi mong talagang dapat talaga kasama natin lagi ang Diyos. Kasi kung hindi naman natin kakayanin yung pananampalataya at gawa kung wala tayo sa Diyos. Kailangan Kasi natin. huhubugin nga tayo ng Diyos. Ibibigay niya yung banal na Espiritu sa atin. Kapag ka natanggap mo yun, masasabi mo rin may pagbabago sa sarili mo. Kasi kusang gawa yun. Amen. Kusa. Resulta. Kusang dumarating yun yung resulta na nananampalataya ka talaga sa Kanya. Kasi, pag sinabi mo lang sa bibig lang yun, wala eh. Kailangan may kalakip na gawa yun, lahat ang ginagawa mo. Kung minsan, talagang nagkakasala din ang tao kasi sa From time to pananalita. time, yes. Nagkakasala. Huwag mo sasabihin hindi ka nagkakasala. Oras, minuto. Nagkakaroon ka ng kasinungalingan, nagkakaroon ka ng mga salitang hindi maganda na nababanggit mo sa tao. Pero hindi tama yun. Dapat unti-unti inaalis natin yun. Kasi kapag hindi natin yun inalis at nandun pa rin tayo sa gano'n na sitwasyon sa buhay natin, hindi natin makakamtan yung pananampalataya at may gawa. Nakasama ang Diyos. Dapat lagi natin iisipin na lagi natin siya kasama. At tatandaan natin oras-oras, minuto, nagkakasala tayo, pero hihingi tayo lagi ng tawad sa Diyos. Amen. So, yun. Bakit nga pa tayo nagkakasala? Kasi nasa katawan pa tayo Dito pa tayo sa makasalanan. lupa. Nasa mundo pa tayo. So, Sa hindi lupa talaga pa may tayo. iwasan yun. Mm. Lahat tayo. Walang matuwid. Wala. Wala. Sabi ng Panginoon. Wala Wala tayo. magsasabing matuwid. Pero, meron tayo, ang kaibahan natin sa hindi
patumanggap sa Sa Panginoon, sanlibutan. ay meron tayong Kaibahan sa relasyon kanila. na tayo ay every now and then magre-repent tayo sa Yes, Panginoon. amen. Hingi tayo ng Amen. tawad. Amen. Pero wag na nating balikan pa yung nagawa natin before. Tsaka, Wag na nating sadyain na mahabagin naman ang Diyos ko, napatawad naman ako, ulitin pa. tsaka, Wag na. Sister Ara, tatandaan din natin, iba yung confession at tsaka iba yung repentance. Repent. Magkaiba yung confession, confess ka, nag-confess ka sa Kanya. At iba rin yung repentance. Magkaiba rin. Hindi pareho yun, oo. At tsaka repentance. Ayun yun, Magkaiba yun. kung saan ay pag-amin yun ng iyong Kasalanan. kasalanan at paghingi ng tawad. Yun lang yun. Magkaiba. Huwag ka na ma-confuse yun. Huwag ka na ma-confuse. Pagsisisi, di ba? Oo. Pag, In-English ko lang yun, gano'n yung sinasabi niya, maganda yung sinasabi niya sa yun lang po yun. Dalawang Napag-aralan ko, naalala ko lang. pag-amin at paghingi ng tawad. So, yun. Yes. Sige po, manalangin tayo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli sa Amen. sa oras na ito. Sinamahan niyo kami. Salamat po sa aral na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mga salitang tinuran mo, Panginoon, sa pamamagitan ni Santiago, Panginoon. Patuloy niyo po kami turuan maging malakas, Panginoon. Mag-stand firm kami against the devil's scheme, Lord, upang kami ay Amen. makagawa ng naaayon sa iyong kalooban. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya, Lord, sa habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating. At patuloy niyo nga pong kaming gabayan sa lahat ng oras ng aming mga desisyon upang hindi kami malayo sa iyong salita. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa, Panginoon, ang pamilya Mercado, Lord, ang tahanang ito, pagpalain niyo po ng pag-iingat, kagalingan din po Amen. ng bawat isa, kalakasan, spiritual Yes. and physical. Si Ninang, Yes. Lord, patuloy niyo siyang samahan. Alam Yes, namin Lord. na Amen. nasa ganyang kalagayan, pero Lord, alam namin na na-encounter ka niya sa kanyang panaginip, sa kanyang pag-iisa, Panginoon. Salamat po sa pag-aalaga mo sa kanya. And even kay Sister Jane, Lord, kalakasan sa kanya, kay Sister Rosa, sa patuloy nilang pag-aalaga kay Ninang. At sa kanilang pamilya, Lord, na nire-represent nila, Lord, pagpatuloy na pagpapala po sa kanila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ay pagyamanin niyo po ang puso ng dalawang ito, Panginoon, at magpatuloy nga po, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Gayon din kay Ate Pilar, Lord, patuloy niyo siyang kalugdan, ang kanyang pamilya, ilapit niyo po sila sa iyo, Panginoon. Alam mo po ang kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon. Batin niyo po ang kanyang puso, Panginoon. Bigyan mo siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Gayon din ang kanyang mga anak, ilapit niyo po sila sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng manggagawa, Lord, at open their hearts and mind, Lord, to worship you in spirit, in truth, Lord, yes, O God. Ligtas niyo po sila, maging kanyang mga apo, Panginoon, ingatan niyo po sila. Gayon din si Sister Violet, ang kanilang pamilya, ang kanyang mga kapatid, Panginoon, at ang pamilyang Mercado na ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila at ingatan at magpatuloy nga pong lumago sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo po kami sa mundong ito, Panginoon, habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating. Turuan niyo po kami palagi and guide us, Lord, and fill us with your Holy Spirit, O God, hallelujah, to share the gospel of yours, Amen. to share the goodness of yours, Lord, hallelujah. At ang tinuran niyo po sa araw nito, Panginoon, ang pagsunod, Panginoon, upang maisagawa namin, Panginoon, sa aming kapwa, ang kabutihan na patuloy na nagpapupuri sa iyo, Panginoon, hallelujah. Maraming po salamat, O Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, hallelujah, hallelujah. Itinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sinsuko din namin sa iyo, Panginoon. Maging mabangong samyo sa iyong harapan ang gawain na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, Lord. Kakain na. Awit tayo muna ng isa.